Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kimpaw, wala na pong iba si Gandara upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito ang tatalakayin natin at pag-usapan ay may kinalaman sa pa-celebration ng Chu family. So ano kayang isineselebrate ng Chu fam? Kasama kaya si Paula Avellino sa selebrasyon? Yan ang malaking question mark, mga katanungan ngayon ng Kim Paulandia, lalo na at si Paulina napaka-active ngayon sa Socomed na para bakang ang super saya niya lang. Maganda ang araw niya, parang ganon. Anong meron? Anong meron? May pa-fireworks, may pa-lechon, tapos si Paolo, abay iba talaga, iba nga daw po talaga yung energy. Alam mong masaya di umano itong si Paolo Avellino. May konektado kaya yan? Connected kaya yon? So yan ang ating alamin at pag-usapan. But before that, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo subscribe button at notification bell na nandiyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Basta po mga balita na may kinalaman, kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. So, buwan naman ng comment ka po muna tayo ngayong gabing ito at ang napili natin ay from Madam Mercy Harpstrait. Magandarang gabi. Tama ba ako sa pronunciation? Grabe, pakahirap naman ang inyong surname. Anyway, shoutout po sa inyo. Ang sabi niya dito, ang opinion ko, maganda ang movie. Story has a little bit of everything. Yung cinematography, medyo confused ako. May time na malabo ang kuha. Iyon ngang Korea. Sana ginawang medyo malinaw or vivid ang color. Ang cherry blossoms. Kahit na magical dreams lang ito. Sa mga nagsabi na dapat sa mismong Korea dinala, hindi na magiging magical dreams. For me, kasi iyon ang nasa story ng movie. Magical dreams. Pero maganda ang story ng movie at magaling ang mga stars, Kim at Paolo. Sana mapanood pa ng marami para may kasunod na agad. Ayan ang honest na ano talaga, review patungkol sa movie. Meron talagang mapapansin, always naman, 'di ba? Not all perfect naman. Pero mas lamang naman po yung kinaganda ng movie. Totoo naman 'yon. So, about sa Korea, yes, I agree. Hindi naman kinakailangan talaga pumunta sa Korea kasi magical. Yun yung nakalagay. Pwera na lang kung may balak to pa rin. Yun. Di ba ni Paolo or ni Cholo? Anyway, so dito cinematography daw, yung parang medyo na ano siya na parang minsan merong malabo na kuha. So yun yung critics about dito sa movie ng Kim Pao. But overall, kung i-rate pa din, mga 4.5 over 5. Hoy, ako na yung nag-rate. Charot lang. Based lang dun sa kanyang ano po, sa kanyang comment about sa movie kasi maganda. Pag-arte, yung kwento, cinematography lang talaga yung parang na-off ganon pa. So, 4.5 siguro, pwede na. At ang taas na rin nun. Di ba? Tulad ng sinabi ko sa inyo, lamang pa rin ang ganda nung movie as a whole. Sana mapanood pa po ng iba. Sabi naman dito ni Annabel Agliday, congrats to both of you. Kahit may umepal at anong issue ng The Serve kay Kim, hindi pa rin siya pinabayaan ng itaas. Kasi wala naman siyang ginawang foul, nag-work lang siya. So, ayun, yung iba, binubunto ng sisi sa gumawa ng script na yon. Mainit daw talaga yung salitang deserve, pero nakisabay pa rin para mag-trending ang Showtime. Tapos kay Kim pa pinabasa. So, naapektuhan tuloy ang My Love Will Make You Disappear. But, ganun pa man, hindi pa rin pinapabayaan
ng nasa taas si Kim Chiu. Totoo yan, wala siyang ginawang foul. Congrats pa rin Kim and Paolo for the success of My Love Will Make You Disappear. Sabi naman dito ni Madam Feng, napanood ko na rin sa wakas ang movie ng Kim Pao kahapon with my siblings and niece. So, nung nakaraan comment pa to sabi niya dito, grabe, super funny, may pa-horror comedy at super daming kilig to the point. Nako, sa mga hindi pa nakakapanood, totoo, ang daming genre ng movie na to. Love trip talaga ang movie, puro tawanan, sigawan at tilian ang maririnig mo sa loob ng sinehan. Mas natatawa pa ako dahil mas kinilig ang pamangkin kong babae sa movie nila Kim and Paolo. Diyos ko, wala nang ginawa kundi tumili ng tumili sa kilig. Naku, Badambeng, buti hindi kayo umuwi ng may pasa-pasa sa hampas ng pamangkin niyo. Kasi grabe talaga yung kilig doon. 1,000 times ata. Sobra. Pero halo-halo pa rin yung emosyon ha. As in parang roller coaster literal na umiiyak ka ngayon, tas bigla ka na namang tatawa, magiging emotional. Ang talaga, ang husay. Congratulations, lalo na kay Direk Chad. Pulido talaga pagdating po sa acting. Ayan, daig pa yung napakamaselan pagdating po sa pag-arte ng mga artista dahil talagang pinaghusayan nila Kim and Paolo tong movie na to. Litaw yung husay nila sa pag-arte. Knowing Paula Avellino, hindi naman siya nag-romcom pero nagawa nila ito ng Super B. Sabi naman dito from Madam Chona at Yansar, maganda ng gabi. My husband and I met Kim and Paolo and watched their first movie together at the special screening at Cinemark Theater in Carson City, California, USA on March 28, 29, and 33 days. Grabe naman yan. Present kayo ng 3 days. Wow! Thank you so much po sa pag-support. Grabe, salute talaga sa mga gantong fans, no? Grabe yung dedication and paghanga talaga kina Kim and Paolo. Halalong higit sa lahat yung pagmamahal. Kim is super ganda. Paolo is super pokey. And they are truly the people's superstars. They are both smart and were very kind and nice to all the fans. Their movie is wonderful and it's definitely a must see. Congratulations, Kim Pao, and I wish you all the best and success in life. Kim Pao forever. Ayan, sana lahat po ay nag-enjoy at napasaya ng My Love Will Make You Disappear. Samantala, dito naman tayo sa pa-fireworks na yan na bumulaga sa mga fans ni Ate Lakam. Grabe naman ngayon. So, ayan siya. Kakatuwa yan. Panoorin niyo yung video. O ayan, sinalubong ang April with a bang. Sabi nga dito, bakit kaya may pa-fireworks sa Ate Lakam kagabi or sa Ate Cam kagabi? Anong meron, Ate Lakam? Namanihi ka na ba sinantsalant? Hoy, grabe naman ngayon sa namanihi ka na. Pero ano nga kayang ganap? Anong meron? May pag-welcome sa April. So, nasabi na proposal na ba to? May proposal ba? Anong celebration meron ang Chu family? Hindi pa naman birthday ni Kim, pero pwedeng pag-welcome sa birth month nga ni Kim Chu. Grabe yung pagmamahal ng Chu sisters. Sabi dito, anong meron? Ba't may pa-fireworks si Ate Laka? May proposal bang naganap? Hoy, parang ako yung yung comment. Hoy. Pero bukod dyan sa pa-fireworks, may palitsyon. Pwede ring super saya. Pero hindi yan. Ang meaning kasi ng fireworks, parang matanggal ang malas. Parang ganon.
So, kung celebration 'to sa movie ng Kim Pao, hindi pa naman po natatali lahat. At saka sana nung unang labas pa lang ng kinita po ng ano, movie, 'di ba? So sabi dito sa Chinese tradition, ang fireworks po ay para mawala ang mga negative vibes at maging lucky. Celebration na rin na din po siguro kasi po kahit dami nagbanta na boycott movies ni Kimi, naging successful pa din siya, lalo na sa international screening. Madami pa din nagmamahal sa Kimpaw, ang ating Happy Pill. So, dun tayo sa, ano, given na kasi pagmamahal po ng Kimpawlandia kay na Kim and Paolo. So, dun tayo sa, ano, mawala ang mga negative pagpasok ng April. Para mawala ang mga negatives, siguro sa birthday nga ni Kim Chu. Pagpasok na next chapter of her life, another year, ano na sana, mawala na po ang negativity. Kasi tamang talaga ikot ng kota si Kim sa bashing na hindi naman niya deserve. Samantala, sa photoshoot naman na naganap ay mukhang ang tema, ang team nila ay sa beach dahil merong paganyan, meron pong pasand. Ayan, mukhang maganda siya nung ano, abangan natin i-release yan. Parang beach yung tema, no? Yung target location nila, pero sa studio lang siya ginanap. Anyway, yun lang muna ang ating update. Thank you so much sa pakikinig. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat!